Hi, Goddess of Love here again. Kamusta kayo dyan mga goddess ko? So, another reading na naman tayo today for the Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. No? So, kamusta kayo dyan mga Taurus natin? Earth signs natin, right? No? So, before we start, again, no, so ang ating reading for you today, Earth signs, is kung sino lang yung may mga third party situation here, no, mga earth signs natin, no. Let's see, no, anong sitwasyon ninyo ng iyong person dealing with a third party, no. Pwedeng kayo yung may third party or ang person yun, no, right? No, so kung saan lang kayong makaka-resonate. So tignan natin anong sitwasyon, no, ano yung mga naging reason. Pwedeng hiwalay na kayo, pwedeng ongoing pa lang, no, ongoing separation, pwedeng you are still with the person na may third party, something like that, no? So, kung saan kayo mas makaka-relate, no, mga earth sign natin, no? So, let's see. So, let's start with you, Taurus. So, kamusta kayo dyan, mga Taurus natin? So, tignan natin, no, anong sitwasyon ninyo with the third party, no? Kung ikaw man or ang person mo, right? So, tignan natin sitwasyon ninyo ng iyong third party, no? So, let's see anong mga messages, no, regarding the situation, right? No, so, kuha tayo dito ng 6 cards for you, Taurus, no? 6 cards for Taurus, please, Universe, Holy Spirit, no? For their third party situation, no, mga Taurus natin. Tingnan natin. So, itong cards, no, again, baliktaran tong ginawa ko na ito, no, right? So, kuha tayo ng mga infos, no, about your situation, no, about the third party. For Taurus, please. So, kuha tayo ng 6 cards for Taurus. So, 1, 2, 3, 4, and 5, and last 6, no? So, tingnan natin yan. Anong meron sa sitwasyon ng ating mga Taurus, right? No? So, tingnan natin. So, you have this, no? Desires, lust, sex, no? So, merong ganito rito. So, what else? God made you see the truth, no? So, nandito si God, no? So, nang himasok na si God rito, no? Si Universe sa inyong relationship, no? With this, no? So, okay, no? May domestic violence rin dito, mga earth sign. So, Taurus, no? So, and of course, have faith in God daw, no? Sabi ni God sa'yo, no? Maybe nawawalan kayo ng pag-asa, no? Parents new, no? So, sino ito, right? No? Tignan natin, what else? Irresponsible obligation. So, no? So, may nakikita na tayong istorya dito, or scenario dito ng mga Taurus natin. So, maybe, some of you Taurus, no, you are dealing or you are this, no, no. So, again, no, pwedeng vice versa to mga Taurus natin. So, what I see here, no, kung you are, I think some of you Taurus are married to this person, or married kayo ng tao na ito, and for some of you naman, for some of the Taurus naman ay live-in partner, no, kasi nga ay nandito yung parents, no, so parents new, no, there is something going on, no, so ang mga parents, kung sino man yung parents dito na may parents sa inyo, ay alam yung nangyayari, no? Something like that, no? So, meron dito, siguro, I think, ay nag-start ang relationship ninyo ng very fast, no? Something like that, no? So, walang deep connection na nangyari. Walang magandang foundation, no? Something like that, no? So, parang biglaan nagsama kayo, nagpakasal kayo for some of you nang hindi nyo pa nakikilala ang isa't isa, no, mga Taurus natin. So, nagkaroon dito ng
desires no. So kumbaga parang more on sex-based kayo ng person na ito no, from the start pa lang no, kumbaga doon kayo nagkaroon ng attraction no. Hindi yung parang nagligawan, something like that no. So ayun ang nakikita ko rito, nag-start agad kayo sa isang na sex-based talaga no, last desires, something like that no. So again no, walang solid foundation no. So agad-agad kumbaga in an instant naging kayo agad no, something like that no. So and then as the day pass no, so hanggang sa tumatagal ang inyong relasyon, ayun ay nalalaman mo na yung mga tinatago ng tao na ito, something like that, or yung totoong ugali ng tao na ito no, mga Taurus natin, or ikaw to no, again no. So yan no, meron dito na habang nagsasama sila patagal ay yung isa ay nalalaman yung lumalabas na yung totoong ugali no, something like that na. Siguro for some of you, ang nakikita ko rito kasi nakikialam ang parents no. So meron ditong I think kung hindi man mama's boy, papa's girl no, something like that no. Kumbaga ay spoiled sa magulang itong taon na ito. That's why ang parents lagi nangingialam no. So parang lagi nanghihimasok even though na mali na yung ginagawa ng anak nila, because there is a domestic violence here no. So may nananakit physical no, ang nakikita ko rito. So kumbaga I don't know kung ano pa yung mga nakita mo rito no, because nandito na si God, God made you see the truth no. So may ni-reveal si God sa iyo dito no, mga Taurus no, whoever it is no, may na-reveal si God dito no. So because this person who you are dealing with no, mga Taurus, is an irresponsible and sa kanya mga obligation. Maybe may mga anak na rin kayo, may anak na kayo, or may mga anak na kayo, right? No, kasi may taon na no, I sense na medyo matagal na yung inyong relationship no, mga Taurus no. So yan no, so marami ka nang na-discover with this person no. So and then once na parang kino-confront mo siya sa mga nalalaman mo mga information, ay nagiging violent itong tao na ito no. So nananakit siya no, para kumbaga matakot ka sa kanya. That's why kaya siya nananakit, something like that no, para hindi mo na ituloy yung kanyang yung iyong pagtatanong no, something like that no. So but then all of a sudden no, biglang kasi nga 'di ba, parang yun nga, nakikita mo na yung totoo no, something like that, na parang nasasaktan ka na kasi nga because pati yung mga anak nyo, yung responsibilities nitong tao na ito ay hindi ganun consistent, right? And then, pati ang parents ay nangingialam, right? So, parang mas kinakampihan pa yung anak na alam naman nilang mali na, no? So, kumaga, whoever is this na may domestic violence talaga rito, no? May nananakit, no? You are just being quiet, no? Hindi ka nagsasalita, no? Pero lagi kayo nag-aaway no. But then ang parents nga ay nangingialam dito no. And then more on sex talaga kayo rito no, sex based. So maybe pwedeng sabihin natin dahil nga 'di ba third party situation, marami kang nakikita rito because mahilig sa sex no ang isang tao rito no, ang iyong partner or ikaw again no. So meron ditong tao na mahilig sa sex, that's why nagiging irresponsible siya sa kanyang mga obligation because mas inuuna niya yung mga pangangailangan niya, right no. So I don't know if this person who are into sex are dealing with some multiple people pa no, kasi nga mahilig siya no. So mas inuuna niya talaga yon, right? So nakakalimutan niya na yung kanyang mga responsible, right? And then the parents knew, no? Alam ng parents niya anong ginagawa ng tao na ito. And then that parents are just, kinakampihan pa nila, no? Maybe for some of you sasabihin pa ay hayaan na lang, ganito, ganyan. But then, kahit nahayaan mo siya, but din yung obligasyon pa niya, ayun nga, yung hindi nila ginagawa, no, right? But then, di ba, eto na si God, nangialam na, no?
pinakita na sa'yo yung lahat ng katotohanan regarding that person. So, maybe for some of you ay nag-iisip na to get out of the situation right now. No? So, kung may mga pag-iisip na kayo, kumbaga, desisyon na lang yung kulang. So, parang nag-iisip pa kayo kung tama ba itong gagawin mo, kung makikipaghiwalay ka. Because lalo na kung may mga kids, no, something like that, kasi mahirap din, right, no, lalo na if you are jobless right now, mahirap kumilos, right, but then have faith in God, diba? Sinasabi dito ni God, have faith sa Kanya, magdasal ka, manghingi ka ng guidance kay God, no? Something like that, mga Taurus natin, no? Whoever it is, no? Kung ikaw man to Taurus na you are in this relationship na, 'di ba? Ikaw yung binubugbog, ikaw yung ganito, right? No? Manghingi ka ng guidance kay God, no? So maybe this reading is for you, right? No? Maniwala ka kay God, malalagpasan mo to, no? Basta maging matatag ka, and of course magdesisyon ka ng nararapat, no? Something like that, mga Taurus. Kailangan mo nang magdesisyon dito, no? Kasi ikaw din yung nahihirapan, and of course kung may yung mga kids nyo rin, right? Kung meron mga kids, right, no? Kasi nga hindi na siya nagiging patas sa inyo na itong tao na ito, no? And also the parents na nangingialam, no? Kaya mas lumalakas yung loob ng tao nitong gawin ang mga hindi maganda para sa pamilya nyo because tinotolerate pa ng kanyang mga parents, right? No, so wala ang pakialam talaga totally, no? Itong tao na ito, no, whoever it is, and of course the parents, and of course the parents, right? No, so 'di ba? Kumbaga parang okay lang sa kanila yung ginagawa ng anak nila, 'di ba? Kasi nga sanay na sila sa ganitong sitwasyon ng anak nila. That's why, because sabi ko nga rito, no, walang solid foundation yung naging relasyon nyo. Kumaga, instant lang din, no. And then, akala mo, ito na yung para sa'yo, but then, hindi siya yung para sa'yo, no. So, may pananakit rito. And then, pumupunta lang siya sa'yo because of this. Right? Kasi, more on this ang gusto lang ng tao na ito, no. Mga Taurus. So, ayun lang yung mahalaga sa kanya, yung pangangailangan niya, right? But then, ikaw na ito, no, alam mo na yung katotohanan because God made you see the truth, right? No? So, pinakita na talaga sa iyo ni God, no, regarding the person, regarding that person's family, right? No? So, have faith in God, no? Malalagpasan mo yan. Magdasal ka lang ng magdasal, humingi ka ng tulong, para si God ay magsisend ng mga tao na makakatulong sa iyo, right? No, so kung halimbawa may mga parents ka pa, Taurus, or yung family mo, kung sino man yung mapagkakatiwalaan mo, maybe humingi ka sa kanila ng tulong, no, right? Sabihin mo yung iyong nararanasan right now, no, ang mga Taurus natin, whoever is this na person, right? No, so kumbaga parang 'di ba? Kasi ikaw na yung mahihirapan, hindi natin malalaman ano pang pwedeng mangyari because meron ng physical abuse rito, no? Meron ng physical violence dito, nananakit na itong tao na to. And what more kung sa mga kids pa, 'di ba? Sinasaktan pa niya, no? Possible, 'di ba? Huwag na natin sanang humantong pa sa ganun, no? So, napaka-irresponsible na nga nitong tao na ito, and then mananakit pa siya pati mga anak niya, right? No, so you have to do something, no, para maiwasan or kumbaga mapigil na ito, na ma-stop na yung ganitong violence, no, sa inyo ng iyong family, right? No, so you have to stand out, no, stand up, no, I mean speak out, no. Ano bang tamang word doon, di ba? Kumbaga nai-intense ako right now. Ayoko kasi na may nananakit, something like that. So lalo na kung may mga kids involved, mahirap yun, no, right? Lalo na, alam niyo yung mga kababaihan talaga, no, naaawa rin talaga ako, madalas talaga tayong mga kababaihan yung talagang naaabuso, no, something like that, because tayo yung sobra-sobra kung magmahal, right? And then the person na minamahal natin na nga just being wishy-washy, no, kumaga walang pakialam, being immature, no, something like that, diba? So, napakasakit, diba, no, na ma-involve sa ganung mga klaseng tao, right? No? So, hindi natin kasalanan yun.
walang may kasalanan. Of course, no? So, ginusto rin naman yan na maging partner mo yan, no? But then, ngayon, nalaman mo yung totoo. And that is a lesson to learn, right? So, mas papatatagin ka niyan, no? Kailangan mas maging matatag ka. Yeah, di ba? Dapat dito, mas maging matatag ka. Kasi kung sino yung mga dumadaan sa ganito, ang ibig sabihin nito, kailangan mong mas maging matatag. Huwag kang susuko. Have faith in God, right? Nakakayanin mo lahat to, no? Kasi once na nakaya mo na ito, lahat, nalagpasan mo ito, sobrang blessing yung ibibigay sa ni God. Kasi hindi naman sinabing na binigay ni God tong pagsubok Dumating to sa atin right? Because of temptation, right? Because of this Dahil na-tempt ka no? There is a temptation here, no? So, ano ba yung temptation, right? Saan nanggagaling yan? Sa mga evil spirits yan, sa mga devil yan ang temptation. Sila ang nagbibigay sa mga tao. So, wala tayong magagawa doon. Kapag tayo ay bumigay, so it means na na-tempt tayo sa devil, right? No? So, and ang tendency talaga no, masasaktan tayo because devil yun na-tempt tayo sa devil, right? But then, kung ikaw yung pure, if you are this na parang you are still into God, right? No? So, mararamdaman mo talaga yung pain, no? Unless na talagang you are you are giving it all sa devil, no? Kung talagang na-fall ka na into temptation, right? But then if you are this na nasaksaktan ka because of this na yung person mo ay ganito siya. And that's why because God is still with you, no? God is still within your heart, right? No? Kaya ganoon kasi nandiyan pa rin si God sa'yo. Minsan, nakakalimutan mo lang siyang tawagin, no? Mga Taurus natin. So, just have faith in God, di ba? Malalagpasan at malalagpasan. Hindi man ganun kabilis, hindi man ganun kadali na makaalis, but then, makakapag-isip ka ng mas maayos when you are with God. Right? Bibigyan ka ng calmness, bibigyan ka ng peace of mind ni God para makapag-isip ka ng tama, no? Kailangan mo lang ng matinding concentration rito. Ikalma mo lang yung sarili mo if you are in this relationship, right? No? So, wag puro emotion dito. Kailangan maging mahinahon ka and use your mind, no, mga Taurus natin, no? Kailangan mo ng kumilos dito. Hindi mo na kailangan patagalin dahil ikaw lang din na ang masasaktan. And of course, your kids, no? Kung may kids kayo, right? No? So, there is really kailangan mo nang mag-decision dito, no, mga Taurus natin. No? So, but then, it will take time, no, to decide, no? Kasi hindi talaga ganun kadali-dali, lalo na kung family na kayo, right? No, hindi ganun kadali. Lalo na if you are this na wala kang job right now, wala kang income. So, how come na makakaalis ka, right? No? So, ayun yung number one lagi na kina-question ng mga babae, right? No? Kapag you are in a third party situation na ang asawa mo magloloko, no? Something like, or vice versa, di ba? Pwede rin naman babae yung nagloloko, right? No? So, yun nga, di ba? Karamihan sasabihin, paano po ako makakaalis kasi wala po akong work, ganyan. Why not think about it, no? If you are this now, you are jobless, then why not na mag-diskarte ka para makapag-earn ka ng money mo, no? Ipakita mo sa person mo na hindi siya kailangan, no? Hindi mo siya kailangan. Itayo mo ito nga yung sinasabi natin, itayo mo yung sarili mo by means of earning money from yourself, right? From your hard work, no? Kasi nakalimutan mo na yun dahil nga you are in a relationship na akala mo na okay na But then, ngayon na nakikita mo, hindi pala okay. So, that's why, you have to settle all the love, no? Set aside mo yan and then be firm, no? Gumawa ka ng desisyon. Kung hindi ka pa agad makaalis, kailangan mo ng money. Why not mag-online business ka, no? I-try mo na. Whatever na makakapagtulong sa'yo na maka-earn ka ng money, no? And magdasal ka lang, no? Magdasal ka lang kay God. So, kasi maniwala ka talaga. Ako, ganun ang ginagawa ko. No? You have to
have faith in God talaga, very strong faith in God, no, para tulungan ka niya mag-earn ka ng money, no, bigyan ka niya ng mga good ideas how to earn money, no. Wag kang mga mawalan ng pag-asa, no, mga Taurus natin, no. So ayun lang din na yung magagawa ninyo sa ngayon, no. Kailangan nyo kumita rin, if not na hindi pa naman kayo aalis, right, no. You have to earn money rin para hindi ka rin may namaliit ng tao, ng person mo, right, no? Kasi isip niya hindi ka makakalis dahil you are nothing, you have nothing, di ba? Ayun lagi ang sasabihin sa'yo. But then if you will start with yourself, no? Kasi wala rin naman talaga ibang makakatulong sa atin kundi sarili lang natin eh. Yung pagiging tiwala natin sa sarili natin and tiwala natin kay God na makakaya natin to, right, no? Si God lang naman yung pwede nating masabihan ng mga problema natin and only God can give us strength, no? Yung strength na yon tayo din yung mag-earn nun, no? So, yung sinasabing strength is because of these problems, no? Itong obstacles sa pinagdadaanan natin. From this, magkakaroon tayo ng strength. So, ayun yung bibigay sa'yo ni God, yung strength, no? But then, kung hindi mo i-embrace yung strength na bibigay sa'yo ni God, wala kang magagawa, right? No? Kasi kalimutan mo yung strength mas bibigyan mo ng pansin yung pagbumukmuk mo, yung pag-iiyak mo na parang mas ida-down mo pa yung sarili mo. No, dapat i-embrace mo yung strength. Kasi ito yung sinasabi mo, baby, humihingi ka ng strength, so binigyan ka ng strength ni God. So you have to do it, no? Stand up for yourself, right? No? So simulan mo ng mag-online business ka if ever or kung dyan man, kahit maliit lang, at least makakaipon-ipon ka, right? Makaipon-ipon ka ng pera. So, in the near future, baka mas malaking business na yung ma-open mo. And from that, makakaya mo na unti-unti, makaipon ka ng mas malaki. And then, hindi mo malalaman, no? Biglaan na lang makikita mo, kaya mo na palang i-provide lahat-lahat para sa anak mo, no? So, hindi naman agad-agad yan eh. There is still a process to do that, no? Something like that, no? And at time, really, no? It takes time, no, mga Taurus. Hindi agad-agad dyan, no? Walang instant lagi rito. Kailangan pa rin ito pinaghihirapan natin, right? No? So, pumasok tayo sa ganitong problema and tayo lang din ang makakaalis niyan. Makakaalis sa ganitong sitwasyon, right? No? So, yeah, ayun lang naman din yung nakikita ko rito, mga Taurus natin. So, what else? Kuha pa tayo ng additional messages, no? Kuha tayo ng 2 cards here for you, Taurus, no? 2 cards here for Taurus, please. 2 cards for Taurus. Kuha tayo ng 2 cards for Taurus. So, 1 and 2. So, let's see. So, you have this, meditate, healing, rest, prioritizing self, no? So, yan, no? Isa pa yun, no? Kailangan mo i-heal din yung sarili mo, no? Para makapag-isip ka ng mas maayos, right, no? You have to heal yourself, no? Mga Taurus natin. Kasi kailangan dito ay totally yung, kahit alam nating masakit na masakit, no? Once na parang you are this na healed ka na, mas magaan yung magiging pakiramdam mo at mas madali kang makakakilos, no? Something like that. Right now, yes, masakit yan, but then wag mong i-embrace lagi yung sakit, no? Kailangan mong i-heal yung sarili mo from the pain. That pain, gawin mo siyang strength, no? Doon tayo nakakakuha ng strength kasi sa pain eh. If you will able to do that, no? Yung pain ay gagawin mong strength. So, napakalakas mong tao if you can do that, no? So, wala nang makakatalo sa iyo if you are that person, right? No? So, parang sa'yo, ang pain magiging natural na lang yan, no? It's a common thing na lang for you, no? At, yeah, no? Madali na lang sa'yo makamove on kapag ganun yung nagiging mindset mo. So, what else? You have this, for rest, heal. Hindi ba talagang you have to heal, no? Tired, wounded, vacation. So, for some of you, maybe, kung halimbawa naman, kaya nyo namang magbakasyon, punta muna kayo sa family nyo. Kung meron kayong mga
still you have a family to go with, no? So, isama mo yung mga kids mo, doon muna kayo para mag-heal ka, doon mo simulan na iangat ang sarili mo, right? No? Doon mo simulan. Huwag ka muna yung totally makikipaghiwalay para makakapagsustento pa rin yun yung obligasyon niya sa mga anak ninyo, right? No? And then ikaw, magsimula ka na to earn from yourself, right? No? So, kailangan mo lang din talaga ay totally na magkaroon ka ng space, no? Para hindi mo na rin nakikita yung tao na yun, no? Have space para unti-unti ay yung hindi naman makakalimutan, makakilos ka rin, no? Something like that, no? Kasi kapag nandiyan pa rin yung tao, ang hirap kumilos, right? No? So, but then, if you will have this space, no? Punta ka muna sa mga relatives mo, kung kaya man lang, no? But then, kung hindi, heal yourself, no? Sa inyo, right? No? And then, yun nga yung sinasabi ko, once na nagawa mo yun, napakatapang mo ng tao, no? Sobra. Pag yung pain, nagawa mong strength, wala na, no? Taob na. Whatever na dumating pang mga pagsubok sa'yo, sisiw na lang yan. No? Believe me in that, no, mga Taurus, no? So, yeah, that's it. Talagang, dito talaga ay sinasabi na you have to heal, no? Kasi eto na yan, nangyari na yan, no? So, hindi na natin mababalik, no? Talagang ngayon, makikita mo na kasi yung person mo is talagang irresponsible na tao, no? Wala ka nang maaasahan dyan, no? So, ang kailangan na lang dito, ikaw na lang yung magbago para sa sarili mo. And of course, kung may mga anak kayo, para sa mga kids ninyo, right? Ikaw na lang yung maaasahan nila, no? Mga Taurus natin. So, let's see anong advice ni Universe sa'yo, message or advice sa'yo ni Universe, no? From your situation, mga Taurus natin. Tignan natin. Kuha tayo ng one card for you, Taurus. One card for Taurus sa kanilang situation. So, you have this. Talaga, no? Meditate talaga, no? It really means that you have to heal yourself first, no, mga Taurus, no? So, maybe talagang you are so down right now, no? Anxiety, depression, no? Alisin mo yan sa sarili mo. I-heal mo yung sarili mo para magkaroon ka ng kaliwanagan sa isip mo, right? And makagawa ka ng mas magandang hakbang, no? Kasi kapag you are being this na i-drown mo, kumaga, alman tawag dito, yung ilulunod mo yung sarili mo sa problema, hindi ka makaka-move on, hindi ka makakaahon, no? But then, kung itry mo talaga please na i-heal mo yung sarili mo. Kasi, ipasok mo sa isip mo na talagang ito na wala ka nang magagawa, you have to accept, no? Kasi hindi mo na mababago yung tao, no? Kahit ipagdasal mo yan, sabi ko nga hindi natin kailangan ipagdasal ang pagbabago ng isang tao kasi kung yung mismong tao hindi willing magbago, it's useless to pray for that person, right? Kasi hindi niya kayang baguhin yung sarili niya. Sabi ko nga nandun siya sa temptation, nandun siya sa devil, no? So, mas pabor siya doon, no? So, kahit gawin natin ng magdasal, lumuhod ka pa dyan, never siyang magbabago because ayun ang gusto niya. 'Di ba? So, ikaw na lang mismo yung magbabago sa sarili mo. Baguhin mo yung perspective mo sa buhay. Baguhin mo yung mga ginagawa mo sa araw-araw. Ipakita mo na that person is not worthy of your love, of your affection, of your time. 'Di ba? Ipakita mo, no? Para ikaw naman ay hindi naman palaging ida-down mo yung sarili mo, right? No, nandiyan si God, diba? Inaangat ka niya, no? So, maniwala ka lang kay God. Humingi ka ng guidance pa sa Kanya. Lagi, araw-araw, kausapin mo siya na i-guide ka. Ano yung mga dapat mong gawin? Makinig ka, no? Use your intuition, your gut feeling, no? Mga Taurus. So, alam niyo, mas maganda, pinapalakas niyo yung mga pakiramdam niyo sa sarili niyo. Maniniwala kayo sa kung ano yung nararamdaman niyo. Because ayan yung mga ginagawa ni God din, no? Lalo na mga angel guides natin, no? Pinapalakas nila yung mga gut feeling natin. So, kapag aware kayo na palakasin itong mga gut feelings na ito, at doon kayo magtitiwala, believe me, no, maganda yung nagiging result. No? Kapag talagang
you will listen, no, sa iyong sarili, no, sa iyong inner voice, no, something like that, mga Taurus. So yan, no, talagang kailangan mo lang dito ay mag-heal para totally ay makabangon ka na rin sa iyong sarili, mga Taurus. So yeah, that's it for you, mga Taurus natin. So I hope naka-resonate ka sa ating reading for you, Taurus. And yeah, thank you for watching and God bless you, Taurus. So yeah, let's continue with you, Virgo. So, hi, kamusta kayo dyan, mga Virgo natin? So let's see what's the third party situation, no, sa inyo ng iyong person right now, no. So kung sino lang yung makaka-relate, right, no. So kung saan side kayo dito, no. So let's see. Kuha tayo ng 6 cards for you, Virgo, for your third party situation, right, no. So let's see, no, pwedeng hiwalay na kayo or still in the connection, no, kung saan lang kayo makaka-resonate again, no, mga Virgo natin. So yeah, kuha tayo ng 6 cards for Virgo. 6 cards for Virgo, please. 6 cards. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6, no? So, tingnan natin yan. So, you have this, no? Intense, greedy. So, may madamot dito, no? So, what else? Wealthy man. So, maybe may kaya itong tao na to. Whoever is this, no? Ikaw or yung person mo. Secret place, no? So, let's see what else. Needs check up, no? So, may check up dito. What else? Hidden phone. So, and then, dark medium skin. So, yeah, no? Yeah. Meron dito, no? Alam nyo, mga Virgo, ang nakikita ko dito, no? Whoever is this person, no? Kung saan lang kayo, no? Kung saang side kayo, mas makaka-relate, right, no? This person is, you know, may kaya sa buhay, maybe a business person, a businessman, businesswoman, sabi nating wealthy, maybe kasi nga may business or literal na mayaman talaga, no, for some of you. But then this person is madamot, no, so super, no, with the intense greedy here, no, so madamot to, no, so and then nagtatago siya ng mga, meron siyang hidden phone, no, meron to because bakit tayo nagkakaroon ng hidden phone? Kasi nga may mga tinatago, right? No? So, maybe may kadil talaga ito, no? Something like that, no? Meron talaga, yeah. Kasi nga meron talagang third party dito, right? No? So, may secret place. So, meron silang pinupuntaan na talagang place, no? Or maybe, for some of you, because nga ito ay may kaya, no? Maybe ay nangungupahan na rin sila ng place or maybe pwedeng sabihin natin binilan niya ng bahay ito. Kung sino man tong third party na to. Pwedeng ang third party dito is with a dark medium skin or pwedeng morena, sabihin natin. Or ang person mo is morena, something like that, no? So, yeah, no? Kumaga ito yung description, no? Pwedeng yung person mo ay morena, or yun nga, kayo mangge, no? Or the third party, no? The third party na tao, na person, right? No? Na pumasok sa inyong relasyon, no? Meron siyang morena na skin, no? Something like that, no? And with the needs checkup, I don't know, pwedeng sabihin natin, pwedeng may pregnancy involved or may isa sa kanilang may sakit. Something like that, no? Because merong needs check-up, no? So, merong may sakit dito or sabihin natin, yeah, may pregnancy involved, no? Something like that, no? So, talagang for me, Virgo, ang nakikita ko rito ay talagang pinupuntahan niya na to, no? Talagang, kung wala siya sa iyo, kung hindi mo siya kasama, nandoon talaga siya, no? Meron na silang lugar na pinupuntahan or meron na silang place talaga na pwedeng binili na nila rin, bahay, or inuupahan na bahay, something like that, condo, whatever it is, no? Kaya nagiging madamot itong person na to dahil meron pa siyang ibang sinusustentuhan, no? Something like that. Maybe because pwedeng sabihin natin na buntis din ito, no? At may isa pa siyang
tinatagong phone. Doon niya kinakausap itong babae na ito, no? Tinatago niya yung phone na yan kapag nasa'yo siya, no? Something like, I don't know kung sino yung legal sa inyo, no? Pwedeng ikaw rin to, Virgo, no? Pwedeng ikaw to na third party, right? No? So, kung saan lang kayo makaka-resonate, right? No? So, ito lang naman yung nakikita ko rito, no? So, nothing else. No? So, kung literal talaga na yung talagang binabahay ang third party, no? Something like that. And yeah, possible na merong buntis or pregnant dito, no? Mga Virgo. So, let's see. Kumaga, ito nga, no? So, kumaga, alam niyo na rin to, no? So, talagang meron talaga, no? Something like that na, ito talaga yung nangyayari na ay, kaya parang, siguro ang kailangan na lang dito ay mamili na lang din yung person na ito, kung sino man itong dala-dalawa, no? Ang kanyang dinidil, no? Kailangan na lang siguro ay para magkaroon na rin ng peace of mind, no? For both of you, no? Sa both sides, right? Kasi ang hirap din naman ng ganyan, no? At gawin na lang yung mga obligasyon kung may mga anak na rin kayo, right? No? So, tignan pa natin. Kuha pa tayo ng 2 cards for you, Virgo. 2 cards for Virgo, please. 2 cards for Virgo. So, 1. Isa lang, no? So, again, 2. So, let's see. Lover, soulmate, twin flames, union. So, yan, no? Whoever is this, no? Virgo, no? So, kumbaga, wag kang mawala ng pag-asa, no? Soon, pag nalagpasan mo ito, may true love na parating sa iyo, no? Mga Virgo natin, ya. Wag ka lang mawawalan ng pag-asa, no? So, maybe this is really a destined para mangyari, no? Para mas patatagin ka, right? No? Para kapag susunod na magkaroon ka ulit ang relationship, whoever is this na person na talagang naka-destiny mo is alam mo na kung paano i-handle, right? Hindi ka na rin matitake advantage, and of course, mature enough ka na rin, no? And of course, this person, I'm sure na kung sino man itong destiny na paparating sa'yo, a new person, ay mature enough na rin, no? Ay, for sure, dumaan din siya sa ganitong sitwasyon katulad sa inyo, right? And what else? Fruits of labor, harvest time, di ba? Kumaga, dumaan ka man sa ganitong masakit na pagsubok, itong totally na parang hindi mo maintindihan bakit nangyari sa'yo, bakit niloko ka ng person mo, right? So, sa pagsisikap mo, makakalimutan mo rin to, no? Mag-focus ka lang sa sarili mo, no? Nakikita ko sa yun, you will be successful in the near future, mga Virgo. And from that, no, kapag nag-focus ka sa sarili mo, sa stability mo, this new true love will come to you, no, mga Virgo. So, ayun yung nakikita ko dito, no. So, maganda rin naman yung maging, kaya ngayon, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kung ano man ginawa ng person na ito sa'yo, gawin mong motivation para umangat ka pa, iangat mo yung sarili mo, right? You have potential, right, mga Virgo? So, nasisense ko rito na kayang-kaya mong itayo yung sarili mo, no? So, huwag kang mag-alala because nakikita ko, soon you will be successful, no? Mga Virgo natin. Maniwala ka lang sa sarili mo. And of course, maniwala ka kay God, nakakayanin mo, no? God is with you, no? Tutulungan ka niya makaahon sa ganito, no? Mga Virgo natin. So, let's see. What's the advice for you ni Universe, mga Virgo natin? Kuha tayo ng 1 card for you, Virgo, for the message or advice, no? Message or advice for Virgo, please. Kuha tayo ng 1 card for you, Virgo. Hindi natin kukunin yung mga nahuhulag, please, Universe. So, yeah. So, kuha na nga tayo. So, ayun din pala, no? Ito yung nahulog, eh. So, ayun din yung nakuha natin. So, di ba, you are this, no, shape-shifter, no? So, ang message sa'yo, Virgo, ni Universe, no, ng ating God is, you are this shape-shifter, no? Nabubulol, right? No? So, yan, no? Kumbaga, ikaw to, no? Very flexible ka in any aspect, no? Kahit saan ka ilagay, no? So, very, very flexible ka, no? Kaya mo lahat, no? So, kumbaga, kung makikita mo rito, matyagaan mo lang, no?
kahit ano pang pagsubok yan, kaya mong lagpasan yan. And ano man yung mga gusto mong gawin sa buhay mo, kakayanin mo because you are this, no? You are strong enough and flexible enough to adapt, no, in any aspect, no, ng buhay mo, right? No? So, ganun ka kalakas, no, mga Virgo, no? Kumbaga, confident ka, no, na kahit anong nangyayari sa buhay mo, alam mong malalagpasan mo, right? No? Kailangan mo lang ng sipag at tiyaga and of course, faith in yourself, faith in God, no? Nakakayanin mo at malalagpasan mo lahat, no? Believe in yourself, no? You have this potential na in the near future na magiging successful, no? So, ayun yung nakikita ko rito, Virgo, no? Kahit na dumaan ka sa matinding pagsubok, alam ko na sa sarili mo, gusto mong ibangon talaga, no? So, nagsisimula ka na nga for some of you, no? So, makikita mo na rin yung mga pinaghirapan mo. Dumaan ka man sa heartache, sa matinding kabiguan, unti-unti binabangon mo din talaga yung sarili mo, no? Because you are this, no, very strong ang personality, no, mga Virgo natin. So, yeah, that's it, no? So, I hope naka-resonate ka sa ating reading for you, mga Virgo natin. So, yeah, thank you for watching and God bless you, Virgo. So, yeah, no, let's continue, no, with you, Capricorn. So, hi, kamusta kayo dyan, mga Capricorn natin? So, let's see what's the third party situation, no, sa inyo, mga Capricorn natin. Tignan natin anong sitwasyon within the third party, right? No? So, let's see. Kuha tayo ng 3 cards for Capricorn, please. I mean 6 cards, no? For Capricorn, 6 cards for Capricorn. For Capricorn, please, 6 cards for Capricorn. 6 cards for Capricorn. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, no? So, let's see. So, tingnan natin anong third party situation sa mga Capricorn. So, restricted sex, no? So, merong nagre-refuse, no, na makipag-sex, no? Something like that. And what else? Single parent, no? So, may single parent dito, mga Capricorn. And secret admirer. So, may secret admirer din for some of you, no? And then, what else? Fair skin. So, meron ditong maputi. And, God made you see the truth, no? So, pumasok na rin si God sa relasyon. So, what else? Young woman, no? So, yan, no? Meron ditong young woman. So, for some of you, Capricorn, no? So, ang nakikita ko rito, maybe for some of you na mga Capricorn, because meron ditong restricted sex, no, refusing. So, one of you, no, sa iyong person, no, maybe ang ano ko rito ay may natapos na relasyon, no, something like that, no, mga Capricorn. And because ang naging dahilan is you are this, no, or maybe ang person mo ay restricting having sex, no? That's why the other person ay naghanap ng iba, no? So, ayun yung nakikita ko, no? Of course, because of sex again, no? So, kumbaga sa tao na ito, mahalaga sa kanya ang sex. So, nung nire-refuse ng partner niya to have sex, no? Naghanap siya ng iba. And then, nagkahiwalay sila because of that, no? So, again, Capricorn, no? So, take what's resonate, no? So, maybe yun nga ang naging dahilan, no? And that God made you see the truth, no? So, nakita mo na yung katotohanan kung ano yung ginagawa ng person na ito, right, no? Na nakikipag-sex sa iba, right, no? So, ayun yung nakita mo. And that's why nagkaroon ng separation. And now, the other one is a single parent na, no? So, and then, merong new love na paparating, no? For some of you, there is a secret admirer, no? A friend of yours na kilala mo na, no? Maybe for some of you, Capricorn, you are this, no? Medyo fair skin, no? Maybe for some of you, maputi ka, no? Or, yeah,
pwedeng sabihin rin natin yung pinalit ng person mo sa'yo ay may fair skin or maputi, no? With young woman, no? So medyo, ang nakikita ko rito ay mahilig sa mga bata yung person mo, no? So maybe ay dun kanya pinagpalit, no? Sa mga having sex with the young woman, no? Something like that. So ito yung ngayong kinakalokohan ng iyong person, right, no? But then matagal na siguro to, for some of you, matagal na kayong hiwalay. And then, yun nga, ikaw na ngayon ay single parent, no? And then, kumbaga, wag kang mawawala ng pag-asa, no? I know for sure may kilala ka na ring friend na nararamdaman mo na secretly, no, in love with you, no? I think for some of you, soon, magko-confess itong friend na ito, no, ng kanyang feelings for you, Capricorn, no? So, kumbaga, right now, siguro tinatansya-tansya pa lang niya, no, kung paano niya ikaw kakausapin, no. But then ito na nga, kumbaga, ang nakikita ko rito, you are moving on na, no, mga Capricorn, no. So, whoever you're dealing from the past is wala na kayo talaga, no, kasi past na talaga, no. Kasi you are this, no, single parent ka na ngayon, no, because of the sex talaga, no. So, talagang temptation talaga, no, mga Capricorn, no, dahil sa temptation nasisira talaga ang mga relasyon, right? No, so tingnan natin, no, additional message for you, Capricorn. So kuha tayo ng 2 cards for Capricorn, no? 2 cards for Capricorn. So masaya ako na dahil nakaalis ka na, no? Kumbaga parang hindi ka lang nagbigay ng, 'di ba? Ni-restrict mo lang sa sex. Syempre hindi naman palagi, 'di ba? Kumbaga parang tumanggi ka lang, naghanap na siya ng iba, no? Something like that, no? So, basta kayo lang din naman din ang nakakaalam kung ano talaga pa yung ibang dahilan, right, no? But then, ang malinaw lang dito is yun nga, nagloko ang iyong person because of you refusing having sex, no? That's why naghanap siya sa iba with the young woman, no? So, ito yung kanyang kadil right now. Fair skin, pwedeng maputi, pwedeng ikaw rin ay maputi, no, mga Capricorn natin, no. So, and then meron kang secret admirer, no, something like that. So, kuha tayo ng 2 cards for you, Virgo, I mean Capricorn, no. So, additional message for Capricorn. So, let's see. So, you have this, no, liar, backstab, not true, arrogant, boastful, di ba? Sabi ko nga, di ba, sex-based, no? So, more on sex lang talaga yung iyong past person, no? So, talagang siguro kung sino man yung dinidil niya right now is more on sex lang din talaga. So, hindi talaga seryoso sa relationship itong tao na ito, no? Right? So, mabuti na lang din na nakaalis kayo dito ng iyong anak, no? So, what else? Alone time, self-reflection, no, distant. So, ikaw talaga ito na Capricorn. So, you are this, no, mas pinipili mo talaga muna ngayon ang mapag-isa, no, being a single parent. So, mas, kumbaga talagang dumidistansya ka na rin sa past person mo, no, sa iyong ex, no. Kung married man kayo or live-in partner, no, ex-lover mo ito, no. So, kumbaga talagang dumistansya ka na sa person na ito, right, no. So, and then, in the near future, I strongly feel na there is this secret admirer of yours, no, a friend of yours, no. For some of you, medyo may kilala mo na rin to kung sino ito, right, no. So, in the near future, magko-confess ito sa inyo, mga Capricorn. So, ikaw na lang din ang magde-decide, no, kung tatanggapin mo ba ito, no. Maybe for some of you, may trauma pa, no, from the past, no. So, but then, kailangan mo lang talaga, no, self-reflection, alamin mo pa, ano mo talaga mas makakabuti para sa'yo, mga Capricorn natin. So, focus on yourself, focus on your stability. So, maganda yun, no. Mas inuuna mo yung pangangailangan mo and of course ng iyong mga anak, right, no, ng iyong anak or mga anak, no, something like that. So, let's see what's the message for you, Capricorn ni Universe, no, message or advice for Capricorn, no. Kuha tayo ng 1 card for you, message or advice for Capricorn, please. Kuha tayo ng 1 card. So, rescue. So, Capricorn, no? So, maybe, for some of you, no, kinaya mo kasi lahat, eh, no? Kumbaga, hindi ka talaga nagpapa-rescue before, no? So, for some of you, parang
you are just by yourself, no? But then, ang kailangan mo pa rin dito is si God, right? Kung makikita mo rito, Capricorn, ayan yung kamay ni God, no? Kailangan mo lang din i-reach, no? Hindi lahat ng oras matatag ka pa rin, no? Maybe for some of you talagang kahit sinasabi mong kaya mo, still, you are just human being, right? No? Kailangan mo pa rin ng tulong, no? But then, ang nakikita ko rito, mas humihingi ka ng tulong kay God, no? Si God yung nagiging guidance mo, mga Capricorn. So, kaya mas nakakabangon ka sa sarili mo, sa buhay mo, right? No? So, kumbaga ito ka, no? Ang lakas ng faith mo kay God, no? So, para sa'yo, si God lang yung nakakatulong. Si God yung nagliligtas sa iyo, right? No, palagi kang yung kamay mo is laging na kay God, no? Something like that, no? Parang hindi ka bumibitaw, no, for some of you, no? So ayun yung nasi-sense ko rito, Capricorn. Napakalakas ng faith mo talaga rin kay God, no? That's why nakaka-moving on ka right now, no, mga Capricorn. So yeah, ayun lang naman yung nakikita ko for you, Capricorn. So napakaganda, no, napaka-strong ng personality din ng mga Capricorn natin. So yeah, that's it na mga Capricorn. So I hope na naka-resonate kayo sa reading nyo today, and of course all of you ng mga earth signs. Excuse stars, Virgo and Capricorn, no? So yeah, maniwala lang kayo sa sarili nyo, no? Lahat tayo dumadaan sa pagsubok ng mga ganito, no? Because may mga tao talagang natitempt sa temptation, no, ng devil, right? No? So kailangan lang tayo ay mas maging matatag pa, right, no, sa hamon ng buhay, no? Hayaan na natin yung mga taong nakasakit sa atin kay God, isurrender na natin sila. Yung mga galit natin sa kanila, isurrender nyo na rin, no, para rin sa sarili nyo yan, no, para magkaroon na rin ng kagaanan, no, sa inyong kalooban, right? Kasi nagpapabigat din sa atin yung mga galit, right, no? So hayaan nyo na lang si God nang bahala sa kanila, no? At kayo mag-focus kayo sa sarili nyo, no? Mas marami pang magandang blessings ang paparating if you are this na focus lang talaga, no? Hayaan nyo na, kalimutan nyo na, patawarin nyo na sila at bahala na si God sa kanila, right? So yeah, that's it for you mga earth signs. God bless you and thank you for watching Earth Signs.